Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Jenny Dolor Mabayaw mula sa Eastern Police District ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dalawang sospek sa pamamaril sa Sultan Dimaporo, Lanao del Norte ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad kasunod ng pinaigting na police operations at agarang pagtugon ng kapulisan sa insidente. Mula sa Lanao del Norte Police Provincial Office, magbabalita dyan si Patrolman Kim Luna. Dalawang suspect na umano'y sangkot sa pamamaril na ikinasawi ng dalawang residente ng Pagadian City ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad matapos ang tuloy-tuloy na follow-up investigation at hot pursuit operation sa Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Voluntaryong sumuko ang mga suspect na nakilala lamang sa alias Jam, 31 anyos, magsasaka at alias Nor, 30 anyos at walang trabaho, kapwa residente ng SND. Ang kanilang pagsuko ay isinagawa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at negosasyon ng mga barangay officials. Sinundan nito na magsanib puwersang operasyon ng SND Municipal Police Station, Lanao del Norte Police Provincial Office, Regional Detection Team, SWAT Team, 2nd Provincial Mobile Force Company, 10th Maneuvering Company ng RMFB-10, 51st Mechanized Company ng Philippine Army at iba pang supporting units. Ang dalawang suspect ay umano'y konektado sa pamamaril sa Barangay Sugod, SND noong Agosto 7 na siyang ikinasawi ni na alias Jason, 37 anyos at Brian, 22 anyos, kapwa residente ng Pagadian City. Bumabiyahe umano ito patungong Lanao del Norte sakay ang kanyang bao-bao kasama ang isa pang individual na mangyari ang insidente. Agad isinugod si alias Jason sa isang medical facility, ngunit kalaunan ay nasawi dahil sa tinamong tama ng bala. Habang na-recover ang bangkay ni alias Ryan Agosto 8 taong kasalukuyan, agad dinala ang dalawang sumuko sa SND Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Inihahanda na ang mga kasong kriminal na isasampa sa Provincial Prosecutor Office habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang motibo at iba pang detalye ng insidente. Pinuri ni Police Colonel Leo de Leon Sua, Provincial Director ng Lanao del Norte Police Provincial Office, ang operating units at mga barangay officials sa kanilang koordinasyon na nagresulta sa mapayapang pagsuko ng mga sospek. Patuloy namang hinihikayat ng Lanao del Norte Police Provincial Office ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad iulat ang anumang impormasyon makakatulong sa investigasyon at pagpapanatili ng kapayapaan sa probinsya ng Lanao del Norte. Wala dito sa Lanao del Norte Police Provincial Office, ako yung PNN Correspondent, Patrolman Kim Luna, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Luna. Tinatayang 1,120,000 pisong halaga ng smuggled cigarettes ang nasabat ng mga operatiba ng kapulisan sa Iligan City na nagresulta rin sa pagkakaresto sa 3 individual. Mula sa Campo Alagar Police Provincial Office 10, Corporal Jewel Subsuban sa detalye.
otoridad aga tinatayang 1.12 milyong halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes matapos maharang ang isang aluminum van sa barangay Dalipuga, Iligan City. 3 individual na sakay ng sasakyan ang kinilala bilang si alias Ram, isang 26 anyos na driver, alias Chris, isang 21 anyos na truckman, at si alias Glenn, isang 20 anyos, pawang residente ng San Francisco, Agusan del Sur. Isinagawa ng Iligan City Police Office Intelligence Unit City Special Operations Unit, CIU, CSOU, katuwang ang RID Region 10, Iligan City Mobile Force Company, Police Station 3 at Task Force Iligan ang operasyon na nagresulta sa pagkakaharang sa isang Green Isuzu forward aluminum van. Sa isinagawang inspeksyon nakita umano sa loob ng sasakyan ang mga kahon-kahon na Green Hills cigarettes. Nabigong magpakita ang mga sakaya ng kaukulang mga dokumento para sa mga kargamento. Nakumpiska ang kabuang 1,400 reams ng Green Hills cigarettes na may tinatayang market value na umabot sa 1.12 million pesos. Gayon din ang van na ginamit sa pagbiyahe ng mga ito. Ang mga nakumpiskang items ay i-turn over sa Bureau of Customs kung BOC para sa kaukulang dokumentasyon at safekeeping. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Subsuban. 20 motorsiklo ang ipinagkaloob ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Police Regional Office 5 upang higit pang mapalakas ang kakayahan ng kapulisan sa mabilis na pagtugon sa mga emerhensiya at iba pang police operations na sa rehiyon. Mula sa Police Regional Office 5, Police Corporal Doxy Charis Casasus sa report. Lakas ng Police Regional Office 5 ang kakayahan nito sa mabilis na pagtugon sa emergency matapos tumanggap ng 20 motorsiklong emergency response units mula sa Department of the Interior and Local Government noong Agosto 10 taong kasalukuyan sa Police Regional Office 5 Grandstand Extension Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Pinangunahan ni na DILG Secretary Juanito Victor C. Rimulya at Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., Chief PNP ang turnover ceremony habang tinanggap naman ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Regional Director ng Police Regional Office 5 ang mga nasabing unit. Inaasahang makatutulong ang mga motorsiklo sa pagpapabilis ng 911 emergency response operation sa Bicol lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng agarang police assistance. Magagamit ang mga unit sa pagtugon sa mga aksidente, emergency calls, traffic-related incidents, security concerns at iba pang sitwasyong nangangailangan ng agarang aksyon ng pulisya. Ipamamahagi ang 20 motorcycle emergency response unit sa Albay at Camarines Sur upang higit na mapalakas ang public safety at emergency response operation sa dalawang lalawigan. Tinanggap din ang mga unit ni na Albay Governor Noel E. Rosal at Camarines Sur Governor Luis Raymond L. Rey Villafuerte. Magsisilbi rin ang mga ito bilang dagdag na suporta sa Ligtas Maharlika Initiative sa ilalim ng Bicol Shield Project na nakatuon sa pagpapalakas ng police visibility, pagpigil sa krimen, traffic at road safety operations at mas mabilis na pagbibigay ng tulong sa mga motorista, commuter at iba pang road users. Bahagi ang pagkakaloob ng mga karagdagang mobility assets na patuloy na pagtutulungan ng DILG at PNP upang palakasin ang emergency response capability, peace and order at public safety sa Bicol region. Inaasang mas mapalalakas ng Police Regional Office 5 ang police presence sa mga pangunahing lansangan, urban centers at iba pang strategic areas alinsunod sa layunin ng Safer Cities Initiative at sa paninindigang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 5, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Doxy Charis Casasos, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis.
Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Korporal Casasos. Isang lalaki ang naaresto ng mga tauhan ng Uson Municipal Police Station sa isang checkpoint sa Uson, Masbate matapos umanong makumpiskahan ng baril at hinihinalang shabu bilang bahagi ng pinaigting na police checkpoint operations. Mula sa Masbate Police Provincial Office, Patrolwoman Franzel May de Mesa magbabalita. Ang naresto matapos umanong tangkaing takasan ang isang police checkpoint at mahulihan ng hinihinalang iligal na droga at hindi lisensyadong baril sa bayan ng Uson, Masbate. Habang nagsasagawa ng regular na checkpoint operation ng mga operatiba, sinubukan umano ng suspect na umiwas sa checkpoint. Agad naman siyang naharang ng mga pulis. Sa gitna ng insidente, naghagis umano ang suspect ng isang berdeng lalagyan na kalaunay na pag-alamang naglalaman ng 6 na sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 2 gramo at street market value na 13,600 piso. Sa isinagawang lawful search, na-recover din mula sa kanya ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number, 2 bala at iba pang kagamitan. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Acts of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, narito ang pahayag ng Chief of Police ng Uson Municipal Police Station. Nais namin pagbatiin sa publiko na ang bawat checkpoint ay isinasagawa para sa kaligtasan ng lahat. Hinihikayat namin ang ating mga kababayan na patuloy na makipagtulungan sa kapulisan at agad ipagbigay alam ang anumang kahinahinalang aktibidad sa inyong lugar. Makakaasa po kayo na ang Uson Municipal Police Station, katuwang ang Masbate Police Provincial Office, ay mananatiling tapat sa aming tungkulin na pangalagaan ang kapayapaan, ipatupad ang batas at protektahan ang bawat mamamayan. Ako po si Patrolwoman Franzel May de Mesa, nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman de Mesa. 4 na pinaghinilaang drug personalities naman ang naaresto ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Mahigit 1.9 milyong pisong halaga na kumpiska. Mula sa Campo Crame, magbabalita diyan si Patrolman Adrian Dayaw. High value individuals ang naaresto na mga operatiba ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operation sa Cabanatuan City. Sa operasyon sa Barangay Lagare, naaresto ang 2 lalaki at nakumpiska ang mahigit 5.6 kilo ng pinaniniwalaang marijuana, 305 gramo ng marijuana kush at ilang vape products na naglalaman ng cannabis vape products. Tinatayang 1.5 milyon ang kabuuang halaga ng mga nakumpiska na illegal na droga. Samantala sa Barangay Sumakab Norte, 2 high-value individual rin ang naaresto matapos makumpiskahan ng 58.86 gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakalaga ng mahigit 400,000 piso. Sa kabuuan, umaabot sa mahigit 1.9 milyong pisong halaga ng nakumpiskang illegal na droga, kabilang ang shabu, marijuana kush, at mga cannabis vape products. Ayon kay Police Colonel Richie Clarabal, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, malaking hakbang ang operasyon sa kampanya laban sa illegal na droga. Naharap ngayon ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At para sa ating weather forecast, patuloy na magdadala ng malalakas na pag-ulan ang southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng bansa, ayon sa Pag-asa Weather Advisory No. 39 na inilabas ngayong August 11 alas 11 ng umaga. Mula ngayon hanggang tanghali ng August 12, aabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang inaasahang pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Gayon din mula sa tanghali ng August 12 hanggang tanghali ng August 13.
Mananatili ang banta ng 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan sa parehong mga lalawigan. Posibleng mas mataas pa ang aktwal na dami ng ulan sa mga kabundukan at matataas na lugar, habang maaari ring lumala ang epekto nito dahil sa mga nauna ng pag-ulan sa ilang lugar. Manatiling alerto at laging sumabaybay sa opisyal na updates ng Pag-asa at inyong lokal na Disaster Risk Reduction and Management Offices. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Jenemy Dolor Mabayaw mula sa Eastern Police District ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.